Paggamit ng pangalan sa pagsasalaysay. Tukuyin kung ang sumusunod na larawan ay tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari. Okay, tignan natin ang unang larawan. Ito ay sapatos, tama. Ito ba ay tao, bagay, lugar, hayop o pangyayari? Bagay. Sumunod na larawan. Ito ay aso, tama. At ito ay isang hayop, tama. Sunod ay mga damit. At ito naman ay bagay, tama. Sumunod ay palengke. At ito naman ay lugar. Sunod ay isang pulis. At ito ay isang tao. Okay. At sa panghuling larawan, anong okasyon ang pinagdiriwang? Ito ay Pasko, tama. At ito ay isang pangyayari. Okay, isa-isahin ulit natin. Meron tayong pulis, sapatos, damit, aso, palengke, at Pasko. Lahat ng mga ito ay tinatawag natin pangalan. Pangalan ang tawag sa salitang tumutukoy sa pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Para mas maunawaan natin ang ating aralin, ating pakinggan, basahin natin ang kwentong may pamagat na sapatos ni Sita at sagutan natin ang sumusunod na gawain sa pamamagitan ng pagpunan sa patlang ng tamang pangalan. Handa na ba kayong makinig? Ang sapatos ni Sita. Tuwang-tuwa si Sita sa pamamasyal sa bayan. Madami siyang nakita doon. May mga damit, laruan, candy at iba't ibang klase ng sapatos. Ngunit, isang sapatos ang nakaagaw sa kanyang atensyon. Isang pulang sapatos na may ribbon sa ibabaw. Napahanga si Sita sa ganda ng sapatos at sinabi niya ito sa kanyang nanay. Ngunit, sinabihan siya ng kanyang nanay na wala silang pera para dito. Habang naglalakad pa uwi, sinabihan siya ng kanyang ina na pag-iipunan nila ang pambili ng sapatos. Ito kasi ang balak niyang suotin sa kanyang kaarawan. Hindi man niya nabili ang sapatos, ay masaya siyang umuwi. Okay, naintindihan po ba ninyo ang kwentong ating binasa? Kung ganon, ating sagutan ang gawain. Ang mga tauhan ng kwento ay sina Sita at ang kanyang nanay. Sila ay pumunta sa bayan upang mamasyal. Marami silang nakita sa bayan gaya ng damit, laruan, candy, at iba't ibang klase ng sapatos. Gusto niyang bilhin ng sapatos upang suotin para sa kanyang kaarawan. Nakuha ba ninyo ang mga tamang sagot? Magaling! Sagutin natin ang sumusunod na mga tanong. Ano ang pangalan ng inyong paaralan? Sino ang iyong matalik na kaibigan? Ano ang paborito mong hayop?
Ano ang pinagdiriwang natin tuwing Disyembre? Okay, ano nga ulit ang ibig sabihin ng pangalan? Ito ay salita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa pangalan ng tao, bagay, pook, hayop at pangyayari. Una, pangalan ng tao. Ang mga salitang tinutukoy ay ngalan ng tao. Halimbawa, guro, doktor, pulis. Pangalan ng bagay. Ang mga salitang tinutukoy ay mga ngalan ng bagay. Halimbawa, papel, libro, lapis. Pangalan ng hayop. Ang mga salitang tinutukoy ay ngalan ng hayop. Halimbawa, pusa, aso, at manok. Pangalan ng lugar o pook. Ang mga salitang tinutukoy ay ngalan ng lugar o pook. Halimbawa, paaralan, simbahan, palengke. At pangalan ng pangyayari. Ang mga salitang tinutukoy ay ngalan ng pangyayari o kaganapan. Halimbawa, Pasko, kaarawan, bagong taon. Para mas lalo nating maintindihan ang ating pinag-aaralan, sagutin natin ang gawain. Tukuyin ang tinutukoy ng sumusunod na mga pangalan. Una ay ang salitang guro. Ano ang tinutukoy nito? Tama, ito ay pangalan ng tao. Sunod ay manok. Tama, ito ay pangalan ng isang hayop. Lapis. Ito ay pangalan ng isang bagay. Doktor. Ito ay pangalan ng isang tao. Sunod ay simbahan. Ito ay pangalan ng lugar. At ang panghuling pangalan ay pista. Ito ay pangalan ng pangyayari. Magaling mga bata! Para sa sunod na ating gawain, magbigay ng halimbawa ng pangalan at gamitin ito sa pangungusap. Maaaring i-pause ang video upang ibigay ang inyong mga sagot. Para sa sunod na gawain, tukuyin ang pangalan na ginamit sa bawat pangungusap. Unang pangungusap, si Ben ay mahusay umawit. Anong pangalan ang ginamit natin sa pangungusap? Tama, ang pangalan sa pangungusap ay Ben. Tinutukoy nito ang pangalan ng tao. Pangalawa, ang aming guro ay napakabait. Anong pangalan ang tinutukoy dito? Tama, ang guro. Ito ay tumutukoy sa pangalan ng tao. Pangatlo, nabasa ang mga aklat. Ang pangalan dito ay aklat. Tumutukoy ito sa pangalan ng isang bagay. Ang pusa ay tumalon sa puno. Ano ang pangalang ginamit? Pusa, tama. Ito ay tumutukoy sa pangalan ng isang hayop. Panglima, ang araw ng Pasko ay napakasayang pagdiriwang. Ang pangalan dito ay Pasko at ito ay tumutukoy sa pangalan ng isang pangyayari. Mahusay mga bata! Ngayon naman ay punan mo ng wastong pangalan ang sumusunod na pahayag at piliin ninyo ang tamang letra sa sumusunod na mga pagpipilian. Unang bilang,
Si Binibining Helen Cruz ay isang blank na nagtuturo sa paaralan. Ito ba ay karpintero, upuan, o guro? Tama, ang tamang sagot ay guro. Si Binibining Helen Cruz ay isang guro na nagtuturo sa paaralan. Pangalawa, pumunta si nanay sa blank. A. Baso, B. Palengke, C. Aling Nina. Ang tamang sagot ay letter B. Palengke. Pumunta si nanay sa palengke. Pangatlo, mabait si blank sa kanyang kaklase. A. Aso, B. Berto, C. Rosas. Tama, ang sagot ay letter B. Mabait si Berto sa kanyang kaklase. Presko ang hangin sa blank. A. Unan, B. Bukid, C. Palengke. Ang tamang sagot ay letter B. Bukid. Presko ang hangin sa bukid. Mabango ang blank na sampagita. A. Pabango, B. Bulaklak, C. Simbahan. Ang tamang sagot ay letter B. Bulaklak. Mabango ang bulaklak na sampagita. Ngayon naman, umisip ng pangalan at gamitin ito sa pangungusap. Ano nga ulit ang pangalan kung inyong naintindihan ang ating pinag-aralan? Tama. Ito ay salita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, puok, hayop at pangyayari. Para sa ating huling gawain, piliin ang tamang salita upang mabuo ang pangungusap. Isulat ninyo ang inyong mga sagot sa inyong mga kwaderno. Unang bilang, ang tawag sa tiyak o partikular na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari ay blank. A. Pang-uri, B. Pang-abay, C. Pandiwa, D. Pangalan. Ang sumusunod ay mga halimbawa ng pangalang tumutukoy sa ngalan ng pook maliban sa A. Palengke, B. Simbahan, C. Ana, or letter D. Parke. Piliin sa sumusunod ang halimbawa ng pangalan. 1. Aso, 2. Maganda, 3. Tumalon, 4. Mang Jose, 5. Simbahan. Para sa pagpipilian, letter A, bilang 2 at 3. Letter B, bilang 3 at 4. Letter C, bilang 3, 4 at 5. Letter D, bilang 1, 4 at 5. Ngayon naman ay tignan natin kung tama ba ang inyong mga naging sagot. Nawa ay naunawaan ninyo ang ating pinag-aralan. Hanggang sa muli!